Ang problema ko kasi dito kay Ping Lacson, ang gusto niya, kontrolado niya Senado. Diba? Ngayon, pagka meron siya nakaalitan na senador at sa tingin niya, hindi niya kayang kontrolin, ang kanyang sagot dyan, kulong, aresto, kaso. Kagaya na lamang yung nangyari kay Senator Rodante Marcoleta. Sino ho ba ang behind the scene na trumabaho kay Sendante? Akala niyo ho ba, ombudsman lang yan? Meron sa mga kasama niyang senador, talagang sinalansa niya mga kaso na yan laban dito kay Senator Rodante Marcoleta. Yung kaso na dapat graft lang, ginawa ho nilang plunder para makulong itong si Sendante. Kasi pagka merong Rodante Marcoleta, dyan sa impeachment trial na yan, talaga hong maghahalo ang balat sa tinalupan. Ngayon, di ba? Dahil itong si Ping Lacson Boytago, alam niya, hindi niya kayang kontrolin nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Anong sagot niya sa kanilang sagutan sa social media? Kulong. Nararapat si Alan Peter Cayetano sa kulungan. Kaso, hinahalongkat ang mga flood control sa lugar nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Bakit hindi mo halongkatin yung mga nasa Ilocos Norte? Ayan kasagsagan ho ng ulan ngayon sa Ilocos Norte at bulldozer ang gumagana, hindi na flood control. Sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo dyan sa live na yan, itong si Senator Alan Peter Cayetano na kung saan tahasan niya hong sinagot yung mga banat nitong si Ping Lacson na talaga sasagutin niya yung mga ipinupukal na legasyon laban sa kanya. Matakin niyo, kapatid niya pa ho mismo ang gagamitin ng administrasyon na to para pabagsakin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ano na yan, away pamilya, pero ang problema dito, kahit pa naman anong galit mo sa kapatid mo, di ba? Magpapagamit ka pa talaga sa administrasyon pa. Wala Yang na yan, yung Lino Cayetano. Partida, si Senator Alan, di niya binabanata yan si Lino Cayetano. Kaya kudos kay Senator Alan Peter Cayetano. Siguro insecure. Insecure si Lino Cayetano dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Matalino may utak. Si Lino, hindi ko alam kung anong klaseng individual yan. Ito, bago tayo magtungo dyan sa away na yan ni Senator Alan Peter Cayetano at nitong si Ping Lacson. Para dito sa mga mga woke, mga kabataan ngayon, pagka binigyan kayo ng script, please lang, sundan nyo yung script. Huwag kayong lili sa script. Naga, Davao, napakalayo. Ang problema sa nahuhuli ang isda sa bibig. At kung ano yung sinasabi ng puso, lumalabas sa bibig, kadalasan niya na laman ng puso. Ikaw, madam, alam ko DDS ka. Huwag mo nang ipagkaila. Huwag mo nang itanggi. Masyado kayong obvious. Panoorin natin itong mga kababayan. Pambira talaga itong game. May napipisil na tayo sa kanila. Si Lenny Robredo. Lenny. Maganda na yung development ng Davao. What more pa kaya kung sa whole Philippines? Naga, yan, tinuruan ka pa ng katabi mo. Sir, hindi siya marunong sumunod. Sabi nyo, tinignan niya muna, nakita nyo, tinignan niya muna yung katabi niya tinignan niya muna yung nasa harap niya, tingnan nyo. Ng Davao, what more pa kaya kung sa whole Philippines? Tinignan niya muna gano'n, tapos sabay tingin sa kanya. Naga, yung instruction, Naga. Naga yung instruction. Alam namin, DDS ka, pero bayad tayo dito Di ba? Bayad tayo na sabihin, maganda ang development ng Naga. Hindi pa tayo nagpunta ng Naga, pero sa Davao nagpunta na tayo. Maganda talaga sa Davao. At ako, may pagmamayabang ko sa inyo na magpunta kayo ng Davao. Ikumpara nyo yung Davao na yan sa ibang mga syudad sa Pilipinas. Sasabihin ko sa inyo talagang pagkapangit ang Davao, balikan nyo ako dito sa PH Update. PH, fake news ka, hindi maganda ang Davao. Hindi, putaong muna kayo. Sa tingin ko, kahit loyalista, talyanista, dilawang pinklawad, pagdating nyo ng Davao, converted kayo, DDS kayo kagad. Di ba? Converted kayo, di ba? Hindi na para sa akin, convincein ko kayo, punta kayo ng Davao. Ito, malamang sa malamang. Itong si ate girl, nagpunta na ng Davao to, kaya kadalasan kung ano laman ng puso mo, yan ang lumalabas sa bibig mo. Kung ang puso mo ay puro kasamaan, ang puso mo ay puro paninira, di ba? Kagaya nitong mga pinklawan, dilawan, mga talyanista natin sa ima, dahil lumalabas sa bunganga nila. Di ba? Ngayon, kung ang puso mo talagang nasa Davao at wala sa Naga, yun ang lalabas sa bibig mo. Kaya madam, huwag ka na magpanggap. Alam namin, ka-DDS ka.
Ay, naga! Naga yun! Ulit. Ulit. Okay lang naman. Wala problema umulit. Palakpakan nyo nga o itong si ate girl. Pambira, ulitin natin. Wala namang problema. Ulitin. Ano bang ulitin natin? Di ba? Ulitin. Ganda na yung development ng Nasita. So, what more pa kayo? Meron ng KFC drive-thru sa Naga, ha? Development dyan. Drive-thru. Maganda ba ang naga? Papakita ko si Lenny Robredo. Ay, ito magaling to. Palakpakan natin ito, kuya. Bayaran nyo na maigi yan, ha? Bayaran nyo itong dalawa na to. Kahit pang merienda lang. Kahit pang bili lang ng bingo at saka coke, ha? Bigyan nyo itong dalawa na to. Oh. Doon sa Ting-ting-ting. Meron pa sound effect na ganun para talaga nagbibilang, eh, no? Naga City, makikita naman natin na meron talaga siyang Wala, ginawa. hindi ko nakikita. Kasi pinakahuli sa aking pagkakaalala, bubuhusan ng napakaraking pera ng administrasyon yung Naga para mapaganda. Bakit? Para maipakita ng Naga na pwede siyang ipantapat sa ano. Kasi ang hinahanap ng tao ngayon meron ka bang Exhibit A? Yun ang pinanalo ni Duterte. Kaya nung mga nakalipas na panahon, umuugong na bubuhusan ng napakaraming pera ang Naga para pagandahin. Yun ang panlaban nila doon sa naratibong Exhibit A, Davao City. Magandang Davao. Pero yung 2 taon, sa tingin natin, hindi na sapat yan para pagandahin yung Naga. Kasi ano yan 10 taon yan na dekada bibilangin mo para makapagpaganda ng syudad. Pero yung 2 taon, siguro yung anong tawag dito, yung cosmetic beautification, ika nga. Pero yung infrastructure matagal yan. 10 taon binibilang dyan. Isang buong termino kailangan mo dyan, di ba? 6 na taon, si Tatay Digong tagal bago napaganda yung Davao, di ba? Kaya hindi tayo nababahala kahit na, di ba, mamayat maya nasa Naga si Marcos Jr. Gusto niyang buhusan ng kasi alam nila, hinahanap ng tao ngayon, hindi pwede yung puro boka, puro daldal ka lang sa pitch mo, pero wala ka naman na naihahain sa sambayan ng Pilipino. BP Sara, Davao City, palakpakan. Nawang development. Parang tinatanggalan na yung mga kable ng kuryente sa taas, ibababa na nila. Davao yan! Davao yan. Pero Davao yan yung kable na nalagay sa baba. Sa Davao yan, bro. Hindi sa ano yan, sa Davao yan. Davao po yun! Anong improvement ng Naga? Yung may KFC drive-thru na? Aray ko. Viral talaga yung KFC drive-thru, no? Yung may pambihira naman eh. Ayoko na. Mga bobo. Nag-aral kayo, bobobo nyo. O, di ba? Yung babae, yung first na sumagot. Nadulas siya eh, no? Maganda daw yung Davao. Galing na siya doon eh. Di ba? Galing na siya doon. By the way, long time no see ha. Ang tagal nawala nitong ano pangalan to? Si Chinito Tisoy. Pambihira. Pangalan pa lang talagang Chinito Tisoy. Pambihira talagang matindi ha. Dito tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Nadulas si ate eh. O game. I thank God for this opportunity na makasama kayo ngayong Biyernes ng hapon. God bless you all. Sa ating pong mga kababayan, aking Facebook friends and family sa Luzon, Visayas at Mindanao. At dumadami po tayo sa ating pong mga mahal na mga OFWs all over the world po. Mga nasa Middle East, nasa Europe, nasa Asia, mga nasa Africa. Sabihin mo kung saan may opportunity, nandyan ang Pilipino. At pag nandyan ang Pilipino, kitang-kita yung Philippine excellence. I praise God for you, ating mga OFWs who keeps our economy alive, especially during hard times. No? Hard or good times, maganda takbo ng ekonomiya, very problematic economic crisis, nandiyan kayo. But definitely, pagka nandyan yung crisis, yung remittances nyo, yung pagmamahal nyo sa inyong mga kamag-anak, yung pagsisikap nyo, kahit yung iba may gera na dun sa lugar nila, ayaw pa rin talaga umuwi. Just to be able to help the family and the country. Ang mahina yung boses So, ni magandang Sen. hapon po sa inyong lahat. Monday po, SONA, State of the Nation Address. Dinig na, okay na. I've heard na from a few people, isang kaibigan na congressman, Congressman Erice, sabi, nagkukwentuhan kami, sana. I also heard it from some host of
bilyonaryo news channel na Sona versus Sana. Sana. And I remember during the Sana time of versus Sana. former President Gloria Macapagal Arroyo, I think yung opposition kami noon nagamit din yung Sana. So I've been talking to some friends about what do you think Sana should mean, 'di ba? So si Jeremiah Belica, Brother Jeremiah, sabi niya, leadership kasi is stewardship, eh, 'di ba? Yung hindi naman ikaw may-ari eh. Pag ikaw ay mayor, you don't own the city. When you're governor, you don't own the province. When you're president, you don't own naman the Philippines, 'di ba? You're steward, katiwala ka. Sabi naman ng aking good friend na si Marie, get well and get well soon and get well very well because kailangan na kailangan ka pa. Hindi lang ng yung organisasyon but yung mga communities talaga na pinagsisilbihan mo. But Marie always told me na sa lahat ng Filipino words at lahat ng words na alam niya to describe a leader, gusto niya yung pinuno. Bakit niya gusto daw yung pinuno? Kasi sabi ni Brother Mari, ang pinuno kasi, pinupunuan. Kasi lahat naman may pagkukulang. Walang perfect sa mundo. Ang Panginoon ang Pinuno. perfect. Galing nung ano na yan, Pero ha? ang tao, despite Pinuno. us being made from the image and from the nature of God, we are imperfect. So katulad ngayon, pasensya na po kayo, may pesting ahem. I really enjoy kasi my coffee. And sometimes I shouldn't have too much, pero yun yung enjoyment ko. Hindi ako pwedeng mag-enjoyment masyado ng pagkain kasi mabilis din akong lumaki. And katulad nito, it's been a very busy 2 weeks. So napakahirap ng isabay yung research, pag-aaral, meetings, impeachment, debate sa ilan natin mga kasamahan, and debate with my own lawyers about issues sa subpoena, issues sa NBI, of course, yung investigation dyan sa Southeast Asian Games. So, balancing act, but yun nga, yung konti kong joys in life is a nice cup of coffee. So, dapat isa lang, anong oras na ba? Before 5. So, kaya lang nga, medyo napasarap and I wanted to try a different flavor. So, pasensya na kayo kung may konting pesting ahem. So, going back, sabi ni Brother Jeremiah, stewarding national aspirations. Diba? Or stewarding a nation's aspiration. Diba? So, nasabi ko naman sa kanya, stewarding a national agenda. So, yung national agenda, yung may plano ka na. Diba? And when you say national agenda, hindi to Pinklawan agenda, hindi to DDS agenda, hindi to Marcos loyalist agenda, hindi to hard left, hard right, hindi to religious agenda. A national agenda means nag-a-agree tayo as a nation, yun ang agenda. Nation's aspiration is easier. Tama yung sinabi ni Jeremiah Belica. For example kasi, di ba? Halimbawa, pag sinabi nating national agenda, sinabi natin, sobrang mahal ng kuryente ngayon. Ulitin ko at alam kong feel nyo to. Sobrang mahal ng kuryente ngayon. Kahit ako medyo nahulog ako sa aking kinatatayuan nung nakita ko yung bill ng kuryente. Dati nagbibil ka lang ng 4,000, pagkakita ko, ba't 9,000 na to? Anong nangyari? Pagkanyan ako sabi ko, ba't dupliyado to? Nangyari dyan? Kaya pala daming nagrarat sa social media dahil dito sa... nagulat ako. Sobrang ibang klase ng mga ngayon, mga panahon natin ngayon. No? Kaya yung dyan, yung mga meron ba tayong super tanks? Meron ba super tanks yan para may pagbayad tayo ng kuryente? Baka maputulan na tayo. Mega love shoutout dito kay Sir Her Biscal, dito kay hindi ko kay ni-encourage. Kumbaga ito mga nagbigay na ito. Si Ma'am Tess, si Sir Her Biscal, di ba? Kaya sina-shoutout ko lang. Kasi pandagdag din ng pambayad. Si Ma'am Raspberry. Si Tini.
Yolanda Buna, maraming salamat ma'am. Ham Raspberry, maraming salamat. Kahit na papaano may pandagdag tayo sa Hindi ko kayo na-encourage na magpakulay o kung ano pa man. Yung kasi parang ramdam nila yung ating sabi siguro tumaas yung kuryente ni PH update. Wala namang maleta yan. Wala namang PCO yan na maya't maya merong, di ba? Mantakin yung mga kababayan. Hatihan ho nila, hatian. Kumbaga itong normal na bigay nila, 250,000. Ganon katindi. Hindi galing atin yan. Galing yan doon sa screenshot sa di umanong phone nitong si Mima Alicia. Apat sila maghahati-hati doon sa, hindi ko alam, sa malaki, milyon ng pinag-uusapan dito. 250,000. Kung maga normal lang yun, siguro pa-bonus lang nila yun. Pero balita ko natin, yung mga high level na content, content destroyer. The creator, destroyer yung mga yan eh. Mababa daw yung milyon. Yung tipong nasa siguro mga kalahating milyon, 500,000 kada buwan. Ngayon yung mga bigatin talaga, yung nagbubyus ng mga 100,000, 200,000, maabot yan kung di ako nagkakamali mga na 800 to 900,000 pesos kada buwan ang bayad ng sambayan ng Pilipino dyan sa mga bayarang vlogger na yan. Diba? Hindi nila kailangan kahit na tumaas pa ng triple yung kuryente, hindi ramdam ng mga Talyanista and Saymada vlogger na yan. Hindi ko nila ramdam. Wala kwenta na barya. Kaganyan sila, nakita yung si Mima Alicia, pag ganyan-ganyan siya ng pera. Ganun siya katindi. Ilang bundle yung ginanyan niya? 2 bundle, yung kada bundle nun, 100,000 na lang. Ginaganyan-ganyan lang ni Mima Alicia. 2 bundle yun, 200,000. Simple lang, ganyan-ganyan lang siya. Di ba? O tayo dito kay sa mga natin, mga kaibigan natin. Marami mong salamat. Di ko kayo ni-encourage. Kumbaga, sumisigoy lang ako para sa pasalamat. Hindi. Wag na ho. Okay ho tayo. Wag ho kayo mag-alala. Hanggat meron ho tayong kape dito, parang si Senator Cayetano, pag may kape, approve. Solve mo na tayo dyan. Okay, pag sinabi mo yon, Kape lang sapat na. so halimbawa sabi natin national agenda, more efficient pero cheaper electricity at sabihin ng iba, ang pinakamura ngayon sa available na technology, mag-nuclear tayo. Some people will not agree. So that's why mahirap magkaroon ng consensus sa national agenda na o kaya sabihin nila, sir, ang pinaka-efficient cost-wise nuclear, ang pinakamura coal. Pero ang problema sa coal, yung environment. So katulad ko na madaling mapesting ahem kasi nga allergy, hika, acid. Nung bata ako, napakalinis pa ng air sa Metro Manila. Believe it or not, sabi ng dad ko, nagsiswimming pa sila sa Pasig River nung bata sila. Kaya yan, yung mga taga-Pasig, mga taga-Pateros, some parts of Taguig, dyan sa Pasig River, no? But because of pollution, umiba na. Ganon din, yung hangin natin sa buong Metro Manila. So ngayon kahit sabihin mong good or stable conditions, relative pa rin yan kasi medyo as of today's standard or what's safe for human. But dati, nung marami pang puno, less cars, less diesel engines, less coal plants, di ba? Pero pag sinabi mo kasing national aspiration, for example, sinabi mong a safe and comfortable life. Pag sinabi mong affordable cost of living. Pag sinabi mong affordable cost of living, kayang bayaran ang bahay, medical expenses, pag-aaral ng mga anak, ikaw mismo kung gusto mo continuing education, di ba? So lahat yan pag-uusapan sa SONA, but of course limited din ang time ng presidente. Nakailan SONA na rin ako simula nung naging congressman ako ng 1998. Nakailan boycott din minsan, depende sa sitwasyon. Nakailan sana na rin. So let me inject at this time biblical principles. Yeah. Biblical principles for all of us, regardless of our political affiliation or leanings. No? Number 1, kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Okay? Kung ano ang ating itatanim, yan ang ating aanihin. For example, kung sasabihin natin, we should make it easier for hardworking people. We should allow them to get capital para hindi sa 5-6 lang tumatakbo.
we should promote hard work. Pero halimbawa, promote natin online gaming, pagsusugal. Yung binebenta ng online gaming, yung manalo ka, get rich or get money quickly. But sa totoo lang, ang nananalo lang naman sa gaming, yung may-ari, yung nagpapasugal, di ba? Pero yung nagsusugal, sabihin mo sa, I'm not sure about the statistics, whether 1 out of 10, 1 out of 50, 1 out of 100, 1 out of 1,000, ang kikita dyan. So, nung uso pa talaga yung weteng, sabi nila, ano ba naman yan, piso-piso, 5 piso. So, ganun din sa online gaming, sasabihin, 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos. But actually, sinabi nga ni Becoming Filipino, di ba, Nicolas, na pagsakay nga niya sa jeep, sabi ng jeepney driver, nagsimula sa 10, 50 pesos, but minsan, kalahati o yung kinita niya na sa isang araw, sa palaran na sa susugal. And this was the time na connected yung mga online wallets, kaya napakadali. So what happens? When itatanim mo, gusto mo itanim, hard work, pero ang tinatanim mo, yung seeds nung sugal, nalilito din yung tao. Diba? So ganun din, you want integrity, you want honesty. Pero sa schools, hindi bawal mangopya, hindi bawal mangbully, diba yung stealing, cheating, lying. So aanihin mo kung ano tinanim mo eh. So madalas natin sabihin mga harmless crimes, diba? So nung weteng nun, sinasabi, tumataya ka naman, kung fair naman, so sino nasasaktan? But values and morality hurt a nation, or having the wrong values and having immorality hurt the nation as bad or sometimes worse than yung mga crimes na sinasabi that hurt us, di ba? So that's the first biblical principle I wanted to say there. Kung ano ang ating itatanim, yan ang ating anihin. Number 2, yes, may plano ang Panginoon para sa atin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans not to harm you, but to give you hope and a future. Gustong-gusto ko banggitin si Jeremiah kasi si Jeremiah po ay tanggap ng Hudyo, ng Kristiyano, ng Muslim, na siya po ay isang propeta. Sa mga kapatid natin Muslim, assalamualaikum po sa inyong lahat. Maganda plano ni Lord, pero again, babalik ka rin dun sa kung ano itatanim mo, yan ang anihin mo. So kung itatanim mo, salita ng Diyos, itatanim mo, batas ng Diyos. Kung ang batas ng tao ay singganda ng batas ng Diyos, meaning sinunod mo, aanihin mo yung plano ng Diyos. So kung ang anak mo, gusto mo maging abogado, gusto mo maging engineer, gusto mo maging piloto, maging napakagaling sa coding, maging engineer sa AI, pero pagdating niya sa high school na barkada, uminom, pagdating sa college, nag-drugs, maganda plano ni Lord. Pero yung tinanim niya, hindi maganda. And of course, once na addicted ka na, you can't help yourself na, di ba? That's why we have to, whether sugal yan, whether drugs, whether kahit anong bisyo, we have to be very careful na hindi maging addicted ang ating mga kapamilya, ang ating community, no? The third principle I want to share is that there is an enemy. So minsan sasabihin nyo, kaming mga politiko parating may enemy sa local, sa national, kami sa Senate nagbabangayan. Malungkot po ngayon kasi medyo nga napalalim yung bangayan, but somehow there's always a cycle na nagkakausap, someone wiser or cooler heads na nag-uusap kasi napaka-importante na may Senado. Tinamaan din ako nung sinabi nung ilan namin mga kasama na ASC, kung sino man ang tama, sino man mali, pero kung bangayan ng bangayan, baka may mag-take advantage at i-push ang charter change at ma-abolish ang Senate. So I'm not proposing na walang debate, but I do agree that we have to have ground rules para nga yung hindi lang yung imahe, but yung trust sa Senado nandun, especially when the country is in crisis. But the principle I wanna say is that there is an enemy. It's a spiritual enemy. It's a fallen angel na ang sinabi sa Bible, he is there to steal, to lie, to cheat, to destroy. So, I think steal, kill, and destroy yung nasa verse, di ba? But we also know that cheating, di ba, is deception, di ba? Mga tools ng demonyo yon.
So, hindi tama na sabihin yung kadebate o kalaban natin ay demonyo. So, kung ikaw ay nasa kaliwa, hindi tama sabihin na demonyo yung kanan. Ikaw nasa kanan, hindi tama sabihin demonyo yung kaliwa. But just as there are heavenly influences, di ba? There are demonic influences. Ibig sabihin, ginagamit ng demonyo yung kanyang ideas para nga we will steal, cheat, and destroy or kill, di ba? Or lying, cheating, and stealing, di ba? Kasi hindi naman lahat pumapatay, di ba? Pero ang pagnanakaw, nakakapatay din. So although hindi mo direkto, that's why regardless on what side we are, di ba? Meron talagang bawat grupo, meron talagang anti-corruption stand. Ang hindi lang magkasundo kung paano i-implement to. So if we look at all of that, we should be able to come up with national aspiration. Pero kahit na meron tayong aspiration, ibig sabihin meron po tayong pangarap, may panaginip tayo bilang Pilipino. Kung wala to sa plano, medyo cliché na po to, cliché na hindi na natin matandaan sino nagsabi. I'm sure kung i-google natin lalabas. But sabi nila, those who fail to plan to fail. Ulitin ko ano to, cliché na. So ginamit to ng maraming tao na that those who fail to plan to fail. So kung sinabi ni Lord, may plano ako para sa inyo, He gives us knowledge, He gives us understanding, He gives us wisdom, He gives us talents, He gives us resources. Ang Pilipinas po, number one resource, siyempre ang Pilipino. Having said that, karagatan natin, bundok natin, farmlands natin, gold, silver, nickel, oil, natural gas. Meron ang Pilipinas, di ba? Hina-harness pa lang natin. But what do we do with it? Do we plan? Or pumapayag ba tayo that the devil allows that stealing, cheating, killing, destroying happens to us, di ba? Killing dreams, for example, di ba? So, I want you to post kung may suggestions kayo na dapat pag-usapan natin sa kontrasona. Because trabaho ng minority leader sa Senado na magbigay ng the day after or at least the week after, I think nagkasundo kami sa Senate na Tuesday, anyone sa opposition, not necessarily minority kasi multi-party system tayo, so sometimes nasa majority ka pero opposition ka, ay pwedeng magbigay ng kontrasona. But I want to crowdsource it. Napakarami nyo na rin po na bahagi ng aking Facebook page. Anong mga dapat natin pag-usapan sa kontrasona? Of course, uulitin ko to sa Monday after the SONA kasi kailangan pakinggan natin yung SONA. But even without listening sa SONA, for example, taas ng presyo ng bilihin, di ba? Whether it's diesel or whether it's yung kuryente, marami pong nasya-shock na ang electricity bill nila ay 2,000, naging 2,800, 22,000, naging 30,000, 5,000, naging 6,500, apples to apples. Iba sinasabi, hindi kasi nag-aircon ka araw-araw dahil mainit, pero makikita mo naman kasi yung reading ng metro di ba? So apples to apples, mako-compare mo naman ito. So maaring yung iba sa inyo nagtatanong na, Sir, hindi nyo ba sasagutin yung allegations against you? Well, the allegations are general yung sinasabing may ghost sa Taguig, and we've checked. Remember, the national projects are from the national government. Theoretically, dapat walang kilalaman ang senador, congressman dyan. But of course, nakita natin dyan sa Blue Ribbon Committee na may talagang conspiracy o nakikialam. Having said that, I do as a habit check as much as I can projects. And sa Taguig, iba-ibang grupo nag-check dyan. Barangay, city, but because nangyari nga itong scandal na to, ang pagkaalam ko, maraming national government officials na ang nag-check dyan. Especially in Metro Manila, kasi nga, for example, the Diskaya Group, di ba? Even sa Pasig, kung nasan ang unang nag-criticize sa kanila na si Mayor Vico, even sa Pasig ay may project sila. Even sa Baguio, where you have Mayor Magalong who's outspoken against corruption, has done much for our country in fighting corruption, meron din doon. So all over the country,
That's why, nung unang lumabas to, sinabi ko, dapat imbestigahan itong lahat. So, in our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost. Yung mga nakita namin may problema, we reported it earlier. That's why no less than the top DPWH officials from the regional to the national level have inspected some of the projects na may problema. At hindi kami nagkulang na magsabing, eto, mali ang pagkagawa, eto, bakit ganito, eto, ang tagal-tagal na. Kasi nga, nadadaanan namin dahil tagarong kami, umiikot kami doon. And of course, for example, doon sa Lakeshore, every Christmas, hindi ko na malaman kung 15, 20, 30,000 a night ang tao dyan because we have a world-class Christmas lights park. And of course, throughout the year, we try to have projects that, kasi hindi naman lahat may pera para mag-mall eh. So we're trying to have many other venues in Taguig na families can go to, communities, barkadas can go to for free. No, mga playground para yung parents kasama yung mga anak. So I continue to wait kung ano yung specific allegation and haharapin ko yan. But of course, yun nga, ang pakiusap ko, hindi tama na mag-single out at mas mabuti lahat ito. I'll stop there kasi nga we have naman time for that. I'll just remind everyone dito sa page ko that 2 weeks ago or last week, sabi ko na sa inyo, Monday to Wednesday, I try not to comment on other issues para nakafocus sa impeachment. As it is, marami na nagsasabing, eto mga senador na to, parang prosecution senator judges. Eto na mga senador na to, parang mga defense senator judges. So as it is, even if hindi natin pag-usapan yung ibang mga issues, may ganun na eh. So can you imagine if before the impeachment at lunchtime and after around dinner time, I will be talking about other important issues, maghahalo-halo eh. That's why I try to talk about it during the weekend. But marami din nagsasabi na, Kuya Alan, principles, Kuya Alan, daily living, Kuya Alan, minsan nag-enjoy kami sa upakan, but nag-enjoy din kami ng yung substantive. So for example, marami sa, Sir, support naman kami sa anti-corruption. At sana magtulong-tulong na lang kayo sa anti-corruption. Some mean it directly, some are sarcastic, yung magtulong-tulong. But ang point, marami pa rin nagre-reach out na, Sir, walang pan-tuition. Sir, 3 na yung tumulong sa amin sa medical assistance pero kulang pa rin. Sir, ang taas ng presyo ng kuryente at totoo ba na ang pagkain tataas pa? And then you have the businessmen and women, no? So, for example, restaurant owners, I've been talking to them. Minsan managers, sabi, Sir, on the average, 20-30% ang hinina. I talked to a friend who's an artist at kunikwento din niya na panay may kaya naman yung kanyang kliyente pero nakikita niya pagka yung sentiment, whether actually humihina negosyo or may sentiment lang na slowing down yung economy, slowing din daw sila pang gastos ng hindi mga essential. So, for example, sa kuryente, I know the DOE, I know the President, I know the Uplift Group is doing something about it, but it might be time for a EDCOM type of we have a PowerCom, but this is House and Senate. Hindi po ito with the private sector and with ERC and with everyone, no? Whether it's a weekend conference or it's a ad hoc committee that will meet for the next 6 months, hindi po sustainable na may mga area na brownout ng brownout, may mga area naman na wala pa rin kuryente until now, and then hindi sustainable yung ganong kataas na kuryente, whether we're talking about commercial or industrial or residential. Diba? I think isa na tayo kung hindi tayo mismo ang pinakamahal sa ating region. So, hindi sustainable eh. So, pag ganun nakalaki yung problema, hindi pwedeng sabihin lang yung top level. It has to be the whole of government and whole of community approach, di ba? So, I hope you understand, guys, na I do want to have more discussions with you guys, but I meant it na kami sa minority,
Walang minority majority po sa impeachment court, pero meron sa Senate. May administration opposition. And whether you say it's true or not, we feel We feel yung nakatutok sa amin, whether sabihin mong baril na nakatutok o sabihin mong kutsilyong or sword na nandyan sa liig nyo. So, like in my case, di ba? I have to do the research, I have to do the readings, I have to listen to the lawyers, give them instruction, they have to give me feedback at yung opinion nila when it comes to the impeachment. Stuff yun, so legit yun. And then yung sa priority bills, may mga gustong-gusto tayo, meron tayong iba na we disagree. Then pressing issues, let's say kuryente. Then you have yun nga, yung biglang, ilan na ba ang existing kong investigasyon ngayon? So yung sa obstruction of justice, sumagot na kami, pero nandyan sa ombudsman yan. Tapos sabi nila, iniimbestigahan pa nila yung May 13 sa Senado. So, nandyan yan. Tapos yung SEA Games daw, iniimbestigahan nila. Tapos ang Taguig daw, iimbestigahan. So, Kaya nga patong-patong na yung iniimbestigahan dito kay Senator Alan Peter Cayetano, Taguig, SEA Game, ang daming kaso, pambihira. Apple of the eye ng Malacanang ngayon itong si Senator Alan Peter like it or Cayetano. not, that takes up time and it's a distraction. So, ang dali ko sabihin, sorry, today nakatutok ako sa impeachment, which I do. But if I have to read some documents or read about that, talk to some people about that, etc., that's a reality. So, syempre, nung sinabi halimbawa na may ghost projects daw sa Taguig, syempre, double, triple check ko, tinitignan ko. Pag sinabing may ganito, may ganyan, di ba? But pag sinabi, it seems like ganito, kailangan ko tignan. Baka naman yung impression, ganon, pero may technical lahat yan eh. You know, engineers, architects, scientists, medical technicians, lawyers, those are all highly technical, accountants. May mga language at kultura yan na hindi likha. So like ako, abogado, hindi naman ako engineer. So pag sinabi kong, bakit flood control yan? Sa ano naman napunta yan? Sa Cali at Park. Sabi, sir, kasi part yan ng major project from Taguig all the way to Pasig to Rizal na yung road dike. So basta't dyan mo nilagay, ganito technically yung ganyan yan. So may mga ganon eh. So handa po tayo na harapin, of course, yung specific. Having said that, hindi ko pwedeng pabayaan ang legislative agenda, ang trabaho ko sa impeachment, ang trabaho ko rin sa holding everyone, including myself and people close to me, accountable, and including fighting for a national agenda. So let me close by saying, we all pray for a nation that is transformed. Hindi yung, madalas kong gamitin tong example na to, yung mga ka-age ko, dati ang sarap pumunta ng Clark at Subic, kung mahilig, nung araw, parang Magnolia at saka yung pag tinawag namin dati, dirty ice cream. Hindi dahil madumi, pero kasi sa bawat kanto-kanto yun, at sa kalye binibenta yung ice cream at masarap yun, nilalagay pa sa tinapay, so ice cream sandwich. Later on, nagkaroon ng Coney Island ice cream. Pero dati talagang Magnolia lang. So, ang point ko, ngayon napakarami na. So, napakaraming options na sa lahat ng ating mga kailangan gawin at atupagin or bigyan ng pansin, di ba? So, some people will say, sir, sana naman more on health. Ayan, bago na yung secretary. Ilan tawag tayo na palitan na ang secretary at so I really have high hopes that the new secretary will do major reforms and will really lay the foundation for better health services and care, no? So I do believe in giving people benefit of the doubt, giving them a chance kahit na hindi ko sila kapanalig sa politika, for example, but in the case of the health secretary, little info, but I really wish him the best at sana talagang walang politika sa DOH at maayos to, no? But going back to the point I was making,
kailangan natin bumalik sa isang sistema na pwede tayong magdebate, pero kumbaga hindi parang patayan. Di ba? So, God bless you. It's Friday afternoon. May event kami tomorrow. It's really talking about the nation, the spiritual side. So, the example I was giving pala, is that if you go to Clark and Subic, not only do you have the burgers na masarap, but pag sinabi doon stop, kahit na walang stoplight, kahit walang CCTV, kahit na walang traffic, stop talaga. O, pag sinabing no right turn, walang sumisingit na right turn. Pag sinabing 30 kilometers an hour yung takbo, sinusunod. Ang problema, paglabas mo sa Clark at Subic, hindi na naman sinusunod yung batas. So sabi ko, may change, walang transformation. So pagpasok mo sa loob ng Clark at Subic, ikaw ay driver na hindi sumusunod sa traffic, bigla kang susunod. Pero because walang transformation, paglabas mo, balik sa dati. But yung mga tumira doon, for whatever reason, doon nagtrabaho, kinuha nung American bases as a subcontract, whatever, after a few months, after a few years, kahit lumabas ka ng Clark at Subic, susunod ka kasi nag-transform. So, yun po ang paghamon sa atin. Ano po ang aspiration as a nation? Ano ang national agenda? But how do we have this change that becomes transformation? Para hindi yung while the cat is away, the mouse will play. So, nangyayari sa atin, pag walang bantay, bahala na. Pero pag may bantay, susunod tayo. Dapat, kahit walang nakatingin, yun pa rin yung tama yung ating ginagawa. So, tomorrow may activity kami about nation building, transforming the nation. Update ko kayo tomorrow. God bless you. Good night po. Ngayon na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang video na yan. Ngayong araw ng Biyernes, nitong si Senate President na sambayan ng Pilipino, Senator Alan Peter Cayetano. Yung kasi Senate President natin, Senate President yun ng mga adik sa Malacanang. Okay, maliwanag ho yun. Si Win Gatchalian, Senate President siya ng mga adik sa Malacanang. Hindi ho siya Senate President na sambayan ng Pilipino. Kaya na nga, maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.